hindi nakakilala yung bumoto sa akin. Kayo, nakapunta na kayo? Ha? Binoto ba niyo si Dave? Yes! O sino bumoto kay Dave? Oh, very good. Dito, sino bumoto kay Dave? Yeah, sino bumoto kay Konsyala Ninino? Star! Palagay ko, hindi ako niya binoto eh. Binoto ka namin, ma'am. Ha? Binoto. Talaga? Oo. Kilala ko niyo? Hindi niyo ako kilala, hindi niyo ako binoto. Kayo kilala niyo ako? Ay, Okay. kilala ka namin. Yeah, pero ako naman siyempre, hindi ko masyado matatandaan. Di ba? Opo. Yung mga mukha ninyo. Kaya ako naman natutuwa. Dahil siyempre, di ba, siya ang natawa naman ako ng sosyal na hindi naman natatalo. Di ba? Ayun, siyempre, ako naman, na punong barangay na ako dito. Di ba? Kaya close ko rin ang inyong kapitan. Sino ba kapitan nyo? Rascal. Ha? Rascal? Doktor. Doktor, di ba may doktor na doon? Apelido lang po yun. Apelido lang yun. Kaibigan rin kami, di ba? Opo. Kasi dati, mas kaibigan ko rin, di ba? Eh, doon ko rin, ngayon, parang nangyari, di ba? Hindi naman natin alam, di ba? Kaya, siyempre, suportahan pa rin natin kung sino nakapo sa administrasyon. Ano ba yun? Kasi wala na tayo magagawa, di ba? Kaya ako naman, siyempre, sabi ko, sa ilang taong ko na rin na nagservisyo sa gobyerno. 30 years ako na teacher, di ba? 30 years. Naging presidente ako ng City Foundation ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, ang tinuturo ko sa buong Pilipinas ay livelihood program. Kaya kayo sa Payatas, sino ba sa inyo may negosyo? Nasa kamay? Sino yung walang negosyo? Ha? Sino yung walang trabaho? Nasa kamay? Di ba? Kayo, may negosyo ba kayo? May trabaho? Wala. Wala, kawawa naman kayo, di ba? Kaya ako, willing ako, ang aking barangay, Holy Spirit, mayroon tayong livelihood department. Ang livelihood department natin, tutulungan natin ang gusto rin tutulong sa kanila sarili. Kasi kahit na, di ba, anong tulong ng gobyerno kung kayo mismo, sarili nyo ay hindi nyo tutulungan, wala rin mangyayari. Kaya ako, yun po ang #1 ko na flagship program, yung livelihood program. Kayo dito sa Payatas, kung sino interesado, mamaya magbibigay si Dave na bakit gutom na kayo? Bigyan mo sila ng okay naman yun? Anang livelihood, di ba? Yung dishwashing. Pero sabi ko, mas maganda kung kayo mismo ang tuturuan ng paggawa ng dishwashing. Okay ba yun? Kaya ako, tutulong ako kay Dave. Dahil alam mo naman si Dave, bunso ko yung anak. Di ba? Hindi ko akalain, mag-city councilor yan eh. Di ba? Kasi, noong bunso kasi, di ba? Paraging nakakala mo, di ba? Batang maliit na walang pangarap sa buhay. Pero, ngayong huli na, naku, sabi niya, Ma, yung ginagawa niyo ni Papa, kayong dalawa, sabi niya, ay tutumbasan ko pa, hihigitan ko pa yung inyong mga serbisyo at paglilingkod sa tao. Yun po, si Clark Dave Balmosina, palakpakan po natin. Kaya tuwang-tuwa naman ako dahil sa tinuran niya, na sabi niya, Ma, kung anong serbisyo at paglilingkod na ginagawa niyo ni Papa, hihigitan ko yan. Kaya talaga, makikita ko, masipag pati sa mama at sa kay Papa niya. Si Papa niya, naging barangay captain for how many years dito sa Barangay Holy Spirit. Yang gulayan at bulaklakan na yan, dinadayo ng buong Pilipinas. Diba?
At siyempre, yung livelihood program natin, dinadayo din. Kasi, yun ang best practices natin dito sa barangay. Kaya po kayo, di ba, na mga taga-Payatas, nagpupunta dito para maglakbay aral. Kung kayo'y interesado, di ba, gagawa tayo ng mga request form. Dahil noon, alam ninyo, buong Pilipinas yan, halos wala akong sweldo. Pero, ang dami kong natulungan. Hindi lang 100,000 na kababaihan ang natuto at nagkaroon ng hanap buhay. Kahit sa kanilang bahay lang. Diba? Yun ang gusto natin gagawin dito sa atin, sa Holy Spirit, at saka siyempre, yung lahat na sasakupan ni Diba? Kaya, gusto ko naman, pinupuntahan tayo doon kasi si Capitan Chido naging USEC na Undersecretary ng Barangay Affairs. Kaya ngayon, wala siyang ginagawa kundi umikot sa 42,500 barangay para implement ang mga projects ng DILG at dala ang mga best practices ng Barangay Holy Spirit. Ano yung mga best practices natin dito na makikita ninyo? Diba? Number 1, yung health and wellness. Ang health and wellness natin, yun ay nasimulan namin ng Papa. Yung Papa niya. Kasi siya naman talaga kapitan for how many years? Nagkapitan din ako, nagkagawan, nagkapitan ulit. Pero napakahirap i-sustain yan. Kung talaga walang puso, wala kang malasakit sa programa niyan. Kasi, alam ninyo, libo-libo ang pupunta dyan para lang mapa-laboratory. Di ba? Kaya, siyempre, hindi mo masusustain talaga yan pag wala kang pera. Ang barangay dyan, ang bibigay ng mga staff, yung mga equipment sa barangay. Pero yung mga doctors, yung mga technical people na talagang nag-i-train, nag-ECG na personal po namin. Kasama si Clark Dave Barnasina na talagang nagbibigay rin ng gamot. Kasi sabi ko, anak, number 1 problema ng buong bansa nung attend ako ng meeting ng lahat ng kapitan, ng mayor, at governor ay kalusugan. Ngayon, dahil ang mga hospitals punong-puno ng mga taong nagkakasakit. Kaya nga, di ba, sabi nila, ano ba ang solusyon na gagawin natin para makatulong sa tao? Kaya tayo, nakaput up na tayo ng Health and Wellness Center na ngayon yun na ang pinagpapatuloy pa rin ni Dave na hindi lang sa Holy Spirit, kundi sa buong Distrito 2. Pero, hindi nangyari yun kasi may kalungkutan. Iba-ibang lugar na ang pumupunta dyan. Kaya kami, dahil kami may business naman, yung mga anak ko, tulong-tulong para i-sustain lang yan yung programa na yan. Kaya kayo, mga narito sa Payatas, di ba? Huwag kayong mahiya. Pumunta sa ating health and wellness. Asawa ninyo, dadalhin ninyo, mga anak, kapitbahay. Open ba sa inyo lahat? Sa inyo, libre yan. Alam nyo yung diagnostic lang, di ba? Yung CBC, kung ano man yung ganon, minsan, aabot pa ng 10,000. Pero sa atin, libre yan. Pupunta kayo, ipa-check up ninyo yung sarili ninyo, pa-check up ninyo yung asawa, yung mga anak. Kasi may doctors tayo every Wednesday. 5 doktor na yan from St. Rose. Libre yan. Marami tayong mga gano'n. Pangalawa, yung livelihood program natin. Sabi, ano ba ang problema ng ating bansa? Kundi kahirapan. Diba? Bakit sabi ko marami ang naghihirap? Diba? Bakit? Kasi napakarami naman walang trabaho. Lalo na nagkaroon ng pandemic, di ba? Sige na, buksan niyo para pumasok ang hangin, di ba? Maganda pa nga kung walang ganyan Pumapasok yung hangin. Kaya yun, ang atin naman, di ba?
nagbuo tayo ng livelihood program. Kaya yan, hindi lang sa Holy Spirit yan. Gusto ko kayo, dadalhin ko kayo doon sa ating showcase room, di ba? Mga anak ninyo, asawa, di ba? Kung minsan, sweldo ng lalaki, 5,000, 6,000, 7,000. Eh kung wala namang trabaho si babae, hindi nakakatulong, paano rin? Marami pa rin mga anak ko minsan, aaral, yung mga needs ng pamilya natin, hindi natin matutunan. Kaya open yan sa inyong lahat. Kung gusto niyo, pumunta kayo sa main, sa Barangay Holy Spirit. Doon ang opisina ko naman sa loob. May 10 trainers tayo dyan. Magtuturo kayo, paggawa ng sabon, photopaw, konsepta, dishwashing, lahat ng meat processing, kaya natin ito sa inyo. Alam niyo, kaibigan ko, sa amin lang, nag-aral. Ano ang inaral niya? Meat processing. Ngayon, supplier na siya ng mga meat products. Yung mga meat processing. Tingnan niyo, di ba? Yung isa yan, na tinuruan ko, alam nyo, ngayon, supplier na siya kung Pilipinas, sabon. Di ba? Sabi ko, bilyonaryo ka na dahil sa sabon. Di ba? Kasi yan ang mga produkto na in demand. Hindi tayo makalaba pag wala sabon. Kaya kayo po, ay challenge na lahat na walang negosyo, walang trabaho, gusto kumita, kahit sa pamamahay lang ninyo. Di ba? Pumunta kayo sa ating barangay Holy Spirit. Kasi yan naman ay tumutulong rin. Tinuturuan ko rin si David. Alam mo si David, mas masipag pa kay sa akin. Kasi ako, senior citizen na ako. Noong na, counselor, retired teacher na ako. Di ba? Kaya yun, si David, di ba kasi itong bata pa. Di ba? Yeah. Kaya yun mga best practices natin. Pumunta kayo, huwag kayo mahiya. Di ba? Pakilala kayo, magingin kayo ng forms. Pumunta kayo. Sayang naman ang mga kaalaman na matutunan ninyo para kayo kumita, mga kababaihan. Di ba? Additional income yan ng ating, di ba? Pamilya. Yun po, di ba? Kaya yung gulayan natin na yan. Yan ang ipinumuhot. Matagal na ito. Pero ngayon, pinatibay pa rin dahil si Presidente Bongbong Marcos nagsabi na kailangan ang mga tao matuto magtanim ng gulay, ng prutas, ng punong kahoy. Dahil yan po ang layunin dyan. Bakit tayo magtanim? Para hindi tayo magugutom. Di ba? Kahit pa paano, pag may tanim ka, nalugbate, may isang sardinas ka na, di ba? Ay, pwede na, di ba? Dahon ng kamote, di ba? Di ba? Kaya, yun po, additional yan. Kahit na hindi tayo kumikita, pero, bagamat, di ba, nakakatulong sa atin, sa isang hapag-kainan, di ba? Kahit pa paano, nakakasave tayo, di ba? Kaya yun, hapag, pinupromote yung Santiago, Pilipinas. At yung clean up drive, paglilinis sa ating mga harap ng bahay. Mga ilog, kasi dati ang mga ilog, yun ay languyan lang na isda. Di ba? Talaga yung isda niya, dapat nasa ilog. Pero ngayon, ang makikita nyo ay ang mga tae na tao. Basura, diba? Babaguhin natin. Kasi yun ang pangarap ng Presidente ng Pilipinas. Gawin natin kamukha sa Japan na malinis. Diba? Na magtutulong.